Nasaan nga po pala yung pinadala ni Kenneth na isusuot ko, ma? Gusto ko makita. Ani niya upang maiwasan muling pag-usapan si Aris. Nandun pa sa baba, mamaya ipapaakyat ko kay Manang. Anak, umamin ka nga kay Mommy. Ano nang ganap sa inyo ni Kenneth? Alam namin ng daddy mo na may gusto sa'yo si Kenneth at nakikita namin lahat yun pati na rin ikaw. Hindi yun natatago, alam rin ng buong mundo. Ani ng ina, kaya hindi mapigilan ng dalagang matawa sa sinabi nito. Oo naman yun, Mommy. Buong mundo talaga. Yes, nak. Buong mundo talaga. Dahil isang Kenneth Santiban yung nagkakagusto sa'yo, nak. Bakit po, Mommy? Gusto niyo po ba si Kenneth para sa akin? Bakit hindi? Yes, sobrang tanda nga niya para sa'yo. Pero ika nga nila, age doesn't matter nga, diba? Ikaw magna-19 na. Ilang taon na ba si Kenneth? Sabi ni Daddy, 38. I don't know, hindi ako sure. Natatandaan ko nung pinanganak kita, 19 yata or 20 na si Kenneth. Basta, binatilyo siya noon. Naku, napakapoging binata. Pogi pa rin naman kahit nagkakaedad na, di rin halata. Sagot ng ina at naupo ito at tiningnan ng anak. Interesado yata ang presensya kung pag-usapan si Kenneth ha. Dugtong pa nito at may panunod sa tingin at ngiti nito. Interesado na po agad. Hindi ba pwedeng nagtatanong lang, Mommy? Sagot ni Angelica at hindi makatingin ng diretso sa ina habang pigil ang ngiti nito. Nako. Anong ngiti nga yan, anak? Asus, kinikilig ang anak ko. Ano? Don't tell me may gusto ka na sa kanya. Nako anak, hindi pa ako ready magka-boyfriend ka, nak. Napakabata mo pa. Yes, dalaga ka nga, pero I know, ma. Don't worry, hindi pa ako magbo-boyfriend, no? Nag-aaral pa po ako. About Kenneth. Kung mahihintay niya ako makapagtapos ng pag-aaral, so okay. Hindi ako tatangging sasagutin siya. Pero sa ngayon, no muna. Because I'm still young, ma. Kung gusto niyang manligaw sa akin hanggang sa makapagtapos ako, di manligaw siya. Kung makakapaghintay siya at hindi mapapagod. Mahabang sagot ng dalaga. I'm so proud of you, nak. Pero baka sa panahon na yun, hindi kaya maging lolo na si Kenneth? Ani Angel, kaya parehong natawang mag-ina. Backless evening dress ang suot ni Angelica, kaya naman mas lalong tumingkad ang malagatas nitong kutis. Nagmukha itong manika sa ayos nito, kaya naman maraming humanga sa ganda ng dalaga sa gabing yun. Maraming kumuha sa kanila ng larawan at kinang na kinang ang ganda ng dalaga sa mata ng mga media at press. Sa California ginanap ang pagtitipon ng dalawang organisasyon, mayayaman at kilalang mga tao ang lahat ng mga naroon. Kaya naman hindi maiwasang makaramdam ng pagkailang ang dalaga, lalo na't hindi pa rin siya nasasanay humarap sa maraming mga tao. Ay Angelica, mabuti nakapunta ka. Ani Kela at bumeso ito sa dalaga, kaya naman nabawasan ang kaba nito. Nang makita nito si Kela, hindi mapigil ang humanga ni Angelica sa babaeng kaharap dahil sobrang ganda ng pagkakaayos nito. Nakasuot ito ng kulay puting dress. May lumapit pang mga babae sa kanila at nakaputi rin ang mga ito, subalit magkakaiba lang ng style at design. Both of you look good together. Ani ng isang babae kina Kenneth at Angelica at tumabi ito kay Kela sa kanilahan nito ang kamay sa dalaga. Hi, I'm Althea. Ani nito na tinanggap naman ng dalaga. Hi, I'm Jessie and this is my daughter, Justine. Ani ng pangalawang babae at may kasama rin itong magandang batang babae. Tinanggap rin Angelica ang kamay nito at mahinang pinisilang pisngi ng batang babae. I'm Amara. Ani ng pangatlo. Hello, I'm Violet, cousin ng gwapong partner mo. Ani ng pang-apat at kumindat pa ito at mahinang pinalo ang braso ng pinsan nitong si Kenneth. What a lucky man, ha? Patuloy nito. Hello, ikaw yung kakambal ni Red, tama? Saad ni Angelica, saka napatingin naman siya sa katabi nito. Hi, I'm Elise. Ani ng panglimang babae. I'm Rafaela Salvi. I'm glad to finally meet you, Angelica. I'm sorry hindi na ako nakapunta ng 18th birthday mo. Saad ng pangpitong babae. Napatango na lamang si Angelica at tipid ng umiti sa mga ito. Lahat magaganda, ang lalakas sa mga dating. Kaya pala hindi ko siya nakita noon. Ani ng kalooban ng dalaga dahil maliban kay Rafaela ay nakita na ni Angelica ang mukha ng mababaeng kaharap ng party niya.
Kenneth, hihiramin lang namin si Angelica. Doon ka muna sa mga boys. Ani Kiela, kaya naman napatingin dito ang binata. Don't worry, safe sa amin ang Angelica mo kuya. Ani Violet, kaya napabuntong hininga na lamang si Kenneth. Alam naman niyang safe talaga si Angelica sa mga ito. Subalit ayaw niyang iwan na lang doon ang dalaga dahil ayaw niyang may ibang lalaking lumapit dito kahit kadugupan niya o kilala. Enjoy mo lang ang gabing to Angelica. Huwag kang mahiya, kami lang to. Ani Violet nang mapansin nitong hindi nagsasalita ang dalaga at tipid ng ngiti at pagtangulang ng sasagot nito. Oo nga, hindi mo kailangang mahiya. Look at yourself. You're so very beautiful. Kaya hindi nakakapagtaka kung sobrang nahuhumaling sa'yo si Kenneth. Saad ni Elise. Angelica, try this. Pampawala ng hiyat ka ba? Ani Kela sabay bigyan ng wine glass sa dalaga. Miss Kela, sorry, hindi kasi ako umiinom. Oh, please Angelica, stop calling me Miss Kela. Mas matutuwa pa ako kung tatawagin mo akong sis or ate. Hindi ka na ibang tao sa amin, no? Ani Kela, at ito nang uminom sa hawak nito. Sige po Ate Kela, kung yan ang gusto mo. Sagot ng dalaga na ikinatuwa naman ng babae. Ayan, I love that. Kami rin Angelica, ate na rin ang tawag mo sa amin. Ani Althea. Alam mo bang gustong gusto kong tinatawag akong ate? Dahil akong bunsong anak, kaya wala akong nakakabatang kapatid. Ani naman ni Rafaela. Sandaling nagpaalam si Angelica sa mga kasama upang hanapin ang mamagulang. Nang makita niyang ina, ay napahinto rin siya sa paglakad nang makitang kasama ng ina sa lamesa ang mga santiban. Ang ina ni Kenneth, abuela at tiyahin, maging ang pamangkin ay naroon kaya napatras ang dalaga. Sa kanyang pag-atras, ay hindi nito napansin ang lalaking naglalakad at may hawak itong wine glass. Nagbuho sa suot ng lalaki ang alak at nabitawan rin ito ang baso, dahilan upang mapunta sa kanila ang tingin ng ibang maraming tao. Shit, damn, are you okay miss? Ani ng lalaki. Okay lang ako, sorry hindi ko sinasadya. Nahihiyang sabi ni Angelica. It's fine, it doesn't matter. Oh, bro, ba't ganyan ka makatingin? May problema ba? Ani ng lalaki nang lumapit si Kenneth sa dalaga, habang si Angelica naman ay hindi maiwasang mamangha dahil sa dalawang gwapong lalaking magkamukhang magkamukha. Nabanggit na noon ng daddy niya ang tungkol sa triplets na mga santiban, kaya nalaman na ni Angelica na may dalawa pang kakambalang maligno. Nakaharap na niya ito noong karawan niya, si Princess Cheryl, pati na rin ang pangalawang si Patrick, subalit hindi gaanong napansin ng dalagang lalaki. Ngayon lamang niya napansin na hawig pala ito ni Kenneth. Medyo mahaba lang ang buhok nito at nakatali pa yun. What's happening here, Patrick? Ani ni Kenneth at nilingon nito ang dalaga at hinapit ang bewang. Are you okay, baby? Sad ulit nito, kaya naman lihim na pinanlikahan ng dalaga ng mata ang binata dahil sa pagtawag nitong baby sa kanya. Ayos lang ako, pero siya, nadumihan ko yata ang suot niya. Ani Angelica at nilingon ng lalaking kambal ni Kenneth. Stop smiling to my Angelica, asshole. Ani Kenneth sa kapatid nang makitang nakangiti ito sa dalaga. Ang OA mo kuya. Baka nakakalimutan mong pamilyado na to. Masanay ka na dyan Angelica. Ganyan talaga yan. Overpossessive. Damn, umalis ka na nga. Doon ka na sa asawa mo. Ani Kenneth sa kakambal. Kaya naman natatawa na lamang umalis si Patrick. Grabe ka naman sa kapatid mo. Mahina at naiiling na sabi ni Angelica dito. Kung ayaw mong ganito ako, huwag ka na ulit ngiti-ngiti sa ibang lalaki. At kung pwede lang, huwag ka na rin nakikipag-usap. Kahit si daddy bawal? No. I mean kapag hindi mo kilala or kadugo, dapat sa akin ka lang umingiti at nag-aalala. Abay bakit? Ano ba kita para manduhan ako kung sino ang pwede kong ngiti at kausapin? I'm your future husband, baby. Sagot ni Kenneth, kaya napataas ng kilay ang dalaga. Future rin mong mukha mo maligno. Grabe ka rin mangarap, no? Kapal ang mukha mong manong. Stop calling me that shit or else I will punish you, Angelica. Sinong tinatakot mo manong malig? Hindi na natuloy ni Angelica ang sasabihin nang hapitin pa lalo siya ng binata sa bewang habang ang kaliwang kamay nito ay humawak sa ulo ng dalaga dahilan upang mas lalong lumalim ang halik nito.
Nanlaki ang mga mata ni Angelica habang patuloy pa rin sa paghalik at paggalugad ng bibig nito sa kanya. Nandalaki pa rin ang mata at gulat na gulat pa rin si Angelica sa ginagawa sa kanya ni Kenneth. Namalayan na lamang niya ang kanyang sariling nahihirapan ng huminga dahil ayaw pa rin siyang pakawalan ni Kenneth ang kanyang bibig. Bakit hindi ko maigalaw ang sarili ko? Bakit naiistatwa ako? Ganito bang pakiramdam ng mahalikan? Ganito na ba yung napapanood ko sa mga Korean drama? Bakit hindi ko siya magawang itulak? Saad ng kalooban ng dalaga. Gaga, paano mo nga matutulak? Nakakulong ka nga sa bisig niya. Ang sarap niya humalik. Ang sarap ng bibig niya, grabe. Tili naman ang isipan niya. Namalayan na lamang ni Angelica ang kanyang sarili na gumaganti na siya sa halik ni Kenneth. Naging matagal ang kanilang halikan, kaya naman nakalimutan na nilang nasa kalagitnaan sila ng maraming tao. Dom, I'm sorry baby, not here. Mahinang sabi ni Kenneth sa paos na boses. Parehong habol nila ang paghinga at parehong namumungay ang kanilang mga mata dahil nakakalasing na dulot ng halik ni Kenneth. Hindi na nagawang sumagot ni Angelica, basta hinayaan niya lamang niyang buhatin siya ng binata paalis sa parting yun. Kenneth, saan mo dadalhin ang anak ko? Kenneth! Ani Marco at gusto nitong habulin ang dalawa, subalit naharangan siya ng maraming press. Saan mo ba ako dadalhin? Ibaba mo na ako! Ani Angelica matapos bumalik sa katinuan ng kanyang marupok na sistema. No, half an hour matatapos na rin ang party at hindi na ako kailangan doon. Mas kailangan kita ngayon. Sagot ni Kenneth at dumaan ang pilyong ngiti sa sulok ng kanyang labi. Ibababa mo ba ako o hindi kita papansinin ng isang araw? Ani Angelica at tinaasan ng kilay ang binata. Sabi ko nga bumaba ka na. Parang ayaw mo pang bumaba eh. Sagot ni Kenneth. Kaya naman napakunuto ang dalaga at ilang segundo pa bago nito napansin na nakakapit pala ito sa leeg ng binata. Nang makalapit sa itim na kotse, kaagad silang pinagbuksan ng pinto. Napasinghap ang dalaga nang ipasok siya ng binata sa kotse nito. Kahit gustuhin niyang umangal, ay natuon ang pansin niya sa napakaganda ng loob ng kotse ng binata. Napakabango rin at napakalamig. Nanatiling tahimik lamang si Angelica habang sariwang bumabalik sa isipan niya ang kaninang halikan nilang dalawa ni Kenneth. Hindi niya tuloy alam kung paano niya haharapin ang mga magulang. Sa kanyang pag-iisip ay hindi na niya napansin na sobrang layo na pala nila. Napukaw lamang ang pansin niya nang hawakan ni Kenneth ang kanyang kamay, kaya napatingin siya dito sa kalumipat sa relo nito. Niyon lamang niya napansin ang haba na pala ng binabiyahe nila. Saan mo nga ako dadalhin, Kenneth? Mag-iisang oras ka nang nagmamaneho ah. Malapit na tayo. Ani ng binata at ilang sandali lamang huminto ng kotse sa harapan ng malaking gate. May pinindot si Kenneth na tila ba isang maliit na remote kaya naman bumukas yun. Wow, ang galing. Mahina at hindi maiwasang humanga ng dalaga. Pumasok ang kotseng sinasakyan nila at dahil madilim ay hindi gaanong makita ni Angelica ang lugar na yun. Subalit nakakasigurado siyang maganda ang lugar na yun dahil sa tulong ng ilaw ng kotse ay nakikita niya ang mga bulaklak na nadadaanan nila. Kanino to? Bakit tayo nandito? Saad ng dalaga. Napakarami na niyang tanong subalit wala pa rin nasasagot sa kanya ng binata. Inalalayan ni Kenneth makababa ng kotse ang dalaga pagkatapos ay meron na naman itong pinindot na maliit na remote dahilan upang mag-on lahat ng mga ilaw na nasa paligid ng mga bulaklak at maging sa labas ng malaking bahay. Ang ganda! Wala sa sariling sabi ng dalaga. Bumukas ang main door at lahat ay naka-remote at computer lahat. Lights on! Ani ulit ng binata kaya naman bumukas ang ilaw sa loob ng bahay. Delikado to kapag naubusan ng baterya. Mahinang sabi ni Angelica kaya naman nagtatakang tiningnan ni Kenneth ang dalaga. Why? Kasi pagbukas ng gate, ng pinto, ng ilaw sa labas naka-remote lahat. Tapos ngayon, pati dito sa loob, magsasalita ka lang bubukas na agad. Ani Angelica at nilibot ang tingin sa loob ng malaking bahay. Black and white lamang ang kulay ng nasa loob, sobrang sarap sa paningin. Napakaaliwalas at halatang bagong-bago pa rin ng lahat. Bakit tayo nandito? At kaninong bahay to? Kapag hindi ka pa sumagot, sisipain ko na talagang itlog mong maligno ka. Kanina pa ako nagtatanong ha. Ito ang magiging bahay natin kapag kinasal na tayo. Dito tayo titira at magpaparami. Ano? Anong kasal? Tayo?
Huwag ka nga mag-joke dyan, Kenneth. Bakit dun ka na napunta? Hindi pa nga kita sinasagot eh. Hindi pa kita boyfriend. Tsaka, tinanong mo na ba ako kung pumapayag ba ako maging asawa mo? Ani Angelica at napapangiti na lamang dahil sa pinagagawa at pinagsasabi ni Kenneth sa kanya. Hindi siya makapiniwalang ginawa yun ni Kenneth sa kanya. May pabahay kagadang maligno. Grabe rin mag-advance ang manong mo ha. Saad ng kalooban ng dalaga. Oy, bakit? Doon rin naman tayo pupunta. At kahit hindi na kita tanungin, sa akin ka pa rin. Kapag sinabi ko, sinabi ko. Seryosong sabi ni Kenneth.